Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Kaya kinuha ni Duterte sa umpisa itong si Leni Robredo na maging housing kasama sa kabinete, pakita sa oposisyon, eto ako, handa ako makipag, for the sake of reconciliation and to restore, sabihin order and unity, and this is what I did. Ginawa ng Pangulo, nakipag-usap sa mga makakaliwa, sa mga dissident, sa mga MILF, lahat ho yan, and then deklara ng giyera laban sa droga. Yun ang trust ng Pangulo Yun ang trust ng administrasyon. Eto, kasama ka, kumukontra ka, the war on drugs. Ngayon, kung kumukontra pa, sumama ka pa sa pagiging gabinete. Ngayon sasabihin, gabinete ako, paglalaban ko kung ano yung sa departamento ko, sa housing. Oo nga, housing nga. Iba naman yung housing mo. Ang problema, mapagkakatiwalaan ka pa ba pag nasa loob ka ng gabinete, lahat ng sekreto siguro lalabas mo pagkatapos sa umpisa pa lang, divisiveness na agad. Ngayon, ikaw pang pasimuna, like a thief in the night. Ginamit mo ang biblical passage na inilibing si Marcos. Ganun ang ginawa. Parang, you're sowing, you're not only, you're inciting, I mean, not directly, indirectly, and you're kind of yellows to foment uncertainty and disorder that might create confusion. Kaya nga may mga naniniwala, naparaning pa nga ang palasyo na merong plot to cause destabilization sa Estados Unidos, na meron kayong financier na kilala dyan, na yan parang ganyan, niluluto ninyo. Hindi makumalat yun. Tahimik lang si Digong doon. But then, napuno na yung salup Kaya, the only way for you is to quit.